Naganap ang kwento sa Dubai, kung saan isang makapangyarihang mafia boss na may malubhang sakit ang kailangang salinan ng dugo. Ngunit napag-alaman na napakabihira ng kanyang blood type at halos 0.6% lamang ng populasyon sa buong mundo ang mayroon nito. Sa kabutihang palad, nakahanap sila ng donor. Ipinaliwanag ng doktor sa asawa ng mafia boss na kapag ipinagpatuloy nila ang pagkuha ng dugo ng donor, siguradong mamamatay ito. Ngunit sinabi ng babae na wala siyang pakialam dahil ang pinakamahalaga ay gumaling agad ang kanyang asawa. Dahil dito, napilitan ng doktor na kunin ang halos lahat ng dugo ng donor at isalin ito sa mafia boss na naging sanhi ng pagkamatay ng lalaki. Pagkatapos, sinabi ng doktor na ang bagong dugo ay tatagal lamang ng 7 taon dahil malala na ang kondisyon ng mafia boss. Kapag hindi sila nakahanap ng panibagong donor sa loob ng 7 taon, tiyak na mamamatay siya. Ngunit sinabi ng kanyang asawa na huwag mag-alala dahil sisimulan na niyang maghanap ng taong may ganoong pambihirang blood type kahit kailangan pa niyang maglibot sa buong mundo. Agad niyang inutusan ng kanyang kanang kamay na hanapin ang sinumang may kaparehong blood type. Kinabukasan, sa Vietnam, matagumpay na natunto ng tauhan ng mafia boss na si Phuoc ang isang batang babae na may taglay na bihirang dugo na kanilang kailangan. Kaya agad nila itong dinukot kasama ang 3 niyang kasamahan. Kasabay nito, walang awang pinatay ng mga ito ang parehong magulang ng bata. Habang pilit nilang isinasakay ang batang babae sa sasakyan, biglang may isa pang kotse na dumating. Nang huminto ang sasakyan, bumaba rito ang 3 lalaki. Lumalabas na isa pala silang grupo ng mga assassin na pinamumunuan ni Poe. Nagkataon lamang na napadaan sila at nasaksihan ang ginagawang pagdukot ni Phuoc at ng kanyang mga tauhan. Ayaw ni Poe na may batang sinasaktan kaya inutusan niya si Phuoc na pakawalan ng babae. Ngunit tumanggi ito kaya nauwi sa matinding labanan. Sa huli, napatay ni Poe at ng 2 niyang kasamahan ang lahat ng tauhan ni Phuoc. Ngunit bago nila siya mapatay, nakatakas siya. Sa halip na habulin siya, isinama na lamang nila ang batang babae at umalis. Kinagabihan, kumarap si Phuoc sa asawa ng mafia boss at humingi ng tawad dahil nabigo siyang mahuli ang batang may pambihirang blood type. Ipinaliwanag niyang 3 hindi niya kilalang tao ang tumulong sa bata at hindi na niya matunten kung saan ito dinala. Ngunit hindi siya pinakinggan ng babae. Inutusan niya si Phuoc na humanap ng ibang taong may kaparehong blood type ng kanyang asawa. Kapag nabigo siya sa loob ng 7 taon, papatayin niya si Phuoc pati ang buong pamilya nito. Samantala, nakabalik na sina Poe sa kanilang headquarters sa Thailand, dahil Thai si Poe, pagdating nila, nagwala ang batang babae na si Lon dahil akala niya ay sasaktan din siya. Patuloy siyang lumalaban hanggang sa pakalmayan siya ng anak ni Poe na si Prawn na halos kasing edad niya. Sinabi ni Prawn na wala silang balak na saktan siya at nais lamang nila siyang protektahan. Dahil dito, unti-unting kumalma si Lon at agad ding nagamot ang kanyang mga sugat. Makalipas ang ilang sandali, ipinaalam ng isang kasama ni Poe na napakabihira ng blood type ni Lon at siguradong marami ang maghahabol sa kanya. Doon naunawaan ni Poe kung bakit siya gustong dukutin ni Phuoc. Dahil dito, inutusan ni Poe ang kanyang anak na si Prawn na laging bantayan si Lon dahil wala na itong pamilya. Mahigpit din niyang ipinagbawal na ilabas ito ng headquarters dahil napakadelikado ng mundo sa labas. Lumipas ang mga araw at naging malapit sina Lon at Prawn. Kahit hindi sila nakakalabas para maglaro, masaya si Lon dahil pakiramdam niya ay nagkaroon siyang muli ng pamilya. Lumipas ang 5 taon at naging mga binatilyo at dalagita na sina Prawn at Lon. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin alam ni Lon na ang pamilyang kumupkup sa kanya ay pawang mga profesional na assassin. Samantala, sa India, patuloy pa ring naghahanap si Phuoc ng taong may kaparehong bihirang blood type ni Lon. Nakarating na siya sa napakaraming bansa ngunit wala pa rin siyang mahanap na angkop na donor. Nang araw na iyon, sinuri nila ang dugo ng ilang residente ngunit walang tumugma. Dahil sa matinding galit at pagkadismaya, pinatay ni Phuoc ang sarili niyang mga tauhan matapos nilang imungkahi na maghanap sa India. Pagkatapos nito, tumawag siya sa asawa ng mafia boss at humingi muli ng tawad dahil wala pa rin silang nakikitang donor. Inutusan siya ng babae na bumalik sa Vietnam at hanapin si Lon, ang batang muntik na nilang madakip 5 taon na ang nakalipas. Sinabi rin niyang kahit sino pa ang hamarang, dapat niyang maibalik si Lon. Samantala, nag-uusap sina Lon at Prawn. Tinanong ni Lon kung bakit hindi pa sila kailanman nakalabas para maglaro mula pa noong bata sila. Ipinaliwanag ni Prawn na napakadelikado ng mundo sa labas para sa kanya kaya mas ligtas na manatili siya sa headquarters. Pagkatapos, tinanong ni Lon kung bakit araw-araw ay abala ang lahat sa kanilang headquarters sa pagsasanay ng martial arts. Dahil sa tanong na iyon, ibinunyag ni Prawn ang katotohanan na ang lahat ng nasa headquarters ay mga assassin at ang kanyang ama ang kanilang pinuno. Pagkarinig nito, agad na nakiusap si Lon na turuan siya ng martial arts dahil ang tanging hangarin niya ay makapaghiganti sa mga taong pumatay sa kanyang mga magulang. Pumayag si Prawn, ngunit sinabi niyang obserbahan muna nito ang kanyang mga galaw habang nagsasanay. Mula noon, bago matulog gabi-gabi, palihim na inuulit nila ang lahat ng teknik na natutunan niya sa panunood kay Prawn. Isang gabi, habang naglalagay ng nail polish si Lon, tinanong niya si Prawn kung bakit ito palaging mabait at maalaga sa kanya. Sumagot si Prawn na mahalaga siya rito at ipinagkatiwala rin ng ama nito na lagi siyang protektahan.
Pagkarinig nito, napangiti na lamang si Lon at itinago ang kanyang hiya dahil lihim na niyang nagugustuhan si Pron. Kalaunan, nagsalo-salo sa hapag si Po at ang buong grupo. Doon ay sinabi ni Po na may malaking misyon sila kinabukasan ng gabi. Halos lahat ng miyembro ay sasama sa operasyon kaya sina Pron at Lon lamang ang may iwan sa headquarters. Nang marinig ito, pabulong na sinabi ni Pron kay Lon na ilalabas niya ito upang mamasyal habang wala ang lahat. Dahil dito, tuwang-tuwang bumalik si Lon sa kanyang silid at sinubukan ang pinakamaganda niyang mga damit dahil gusto niyang maging espesyal ang kanilang unang lakad. Kinabukasan ng gabi, dumating sina Po at ang kanyang grupo sa isang mataong club kung saan naroon ang kanilang target. Isa pala itong tiwaling opisyal na pinapatay sa kanila. Dahil napakarami nitong bodyguard, kinailangan ni Po na isama ang buong grupo sa operasyon. Pumasok si Po at ang ilan niyang tauhan sa harapang pasukan upang ilihis ang atensyon ng mga gwardya, habang ang iba naman ay pumasok sa likuran at nakapasok sa pribadong silid ng target. Lihim nilang inilagay ang maliit na pampasabog sa bulsa ng isang bodyguard, at nang sumabog ito, nagkaroon ng matinding kaguluhan sa buong club. Sa gitna ng kaguluhan, agad na inilikas ang opisyal patungo sa emergency exit. Ngunit iyon mismo ang plano ni Po. May nakaabang na siyang tauhan doon kaya mabilis nilang napatay ang target. Matapos maging matagumpay ang misyon, agad silang bumalik sa kanilang headquarters. Samantala, nasa Thailand si Fruok upang makipagkita sa isa niyang kasamahan. Kasabay nito, namamasyal sina Lon at Pron sa isang mataong lugar habang magkasamang ine-enjoy ang magandang gabi. Labis ang saya ni Lon dahil iyon ang unang beses na nakapaglibot siya sa labas ng ganoon katagal. Hindi nagtagal ay biglang umulan kaya sumilong sila sa tapat ng isang tindahan. Nagkataon namang nasa loob si Fruok dahil kaibigan niya ang may-ari ng tindahan. Nang makita niya si Lon, agad niya itong nakilala bilang batang may pambihirang blood type na muntik na niyang madakip ilang taon na ang nakalipas. Lalo siyang nakasiguro nang mapansin niya ang peklat sa leeg ni Lon, ang sugat na siya mismo ang nagdulot noong sinubukan niya itong dukutin noon. Dahil dito, palihim silang sinundan ni Fruok. Makalipas ang ilang sandali, nakabalik sina Lon at Pron sa headquarters. Mula sa malayo, napagtanto ni Fruok na ang gusali ay base pala ng isang grupo ng mga assassin. Dahil alam niyang hindi niya kayang lusubin ito ng mag-isa, nagpasya siyang bumalik na lamang sa ibang pagkakataon. Sa halip, nagtungo siya sa himpilan ng isang lokal na grupo ng mga gangster na pinamumunuan ng baklang si Chubba. Hiniling ni Fruok na tulungan siyang mahuli si Lon, na kasalukuyang pinuprotektahan ng grupo ni Po. Nangako rin siyang magbabayad ng kahit anong halaga kapalit ng kanilang tulong. Sa kabutihang palad para kay Fruok, pumayag si Chubba dahil matagal na nitong kinamumuhian ng grupo ni Po. Kinabukasan, pinagalitan ni Po si Pron nang malaman niyang inilabas nito si Lon noong nakaraang gabi. Sa sobrang galit, sinakal pa niya ang sariling anak dahil maaaring mailagay sa panganib ang lahat dahil sa ginawa nito. Dahil hindi niya maintindihan ang galit ng kanyang ama, tinanong ni Pron kung bakit bawal na bawal ilabas si Lon. Doon ibinunyag ni Po na napakabihira ng dugo ni Lon at marami ang naghahanap sa kanya. Kinagabihan, dahil hindi matanggap ni Pron ang ginawa ng kanyang ama, niyaya niya si Lon na tumakas kasama niya. Habang naghahanda sila ng kanilang mga gamit, dumating sina Fruok, Chubba, at ang kanilang mga tauhan sa labas ng headquarters. Mabilis silang lumapit sa gusali, at nang bubuksan na sana ni Lon ang pinto, biglang nagkaroon ng malakas na pagsabog. Sa kabutihang palad, hindi siya nasaktan. Hindi nagtagal, dumating sina Pron, Po, at ang iba pang kasamahan upang tingnan ang nangyari. Agad na sumiklab ang matinding bakbakan sa pagitan ng grupo ni Fruok at ng grupo ni Po. Habang nagpapatuloy ang labanan, nagpasya si Po na magtago sa isang ligtas na silid kasama ang iba. Dalawa lamang sa kanyang mga tauhan ang naiwan sa labas upang pigilan ang mga kalaban at bigyan sila ng oras. Pagdating sa loob ng silid, nagulat si Po nang makitang tinamaan ng bala si Pron at mabilis itong nawawalan ng dugo. Dahil wala nang ibang paraan upang mailigtas ang kanyang anak, nakiusap si Po kay Lon na salinan ng dugo si Pron. Lumalabas na ang dugo ni Lon ay maaaring maisalin sa kahit sinong tao. Agad namang pumayag si Lon, kaya isinagawa kaagad ang pagsasalin ng dugo. Dahil dito, naligtas si Pron at mabilis na nakabawi ang kanyang lakas. Samantala, sa labas ng silid, patuloy pa ring lumalaban ang mga tauhan ni Po laban sa grupo ni Chubba. Ngunit sa kasamaang palad, napatay ang isa sa kanila habang ang isa naman ay nabihag. Kinaladkad ni Chubba ang bihag hanggang sa harap ng pinto ng ligtas na silid at sinigawan si Po na buksan ito. Nagbanta siyang papatayin ang bihag kapag hindi agad binuksan ang pinto. Ngunit dahil mas mahalaga para kay Po ang kaligtasan ni Pron at Lon, mabigat man sa kanyang kalooban ay tumanggi siyang buksan ang pinto. Dahil dito, pinatay ni Chubba ang bihag sa harap nila. Maya-maya, sinabi ng isa sa mga tauhan ni Po na hindi sila maaaring manatiling nagtatago habang buhay sa loob ng silid. Wala na silang ibang pagpipilian kundi lumabas at lumaban. Sumang-ayon din si Pron na noon ay nakabawi na mula sa kanyang sugat. Tiniyak pa niya sa kanyang ama na kaya nilang talunin ang kanilang mga kalaban. Dahil dito, pumayag na rin si Po at agad silang gumawa ng plano upang talunin ang mga kalaban sa labas. Hindi nagtagal, sinusubukan ni Chubba at ng kanyang mga tauhan na sirain ang pinto ng ligtas na silid gamit ang chainsaw.
Ngunit napansin nilang may tumatagas na gasolina sa ilalim ng pinto. Maya-maya, nagliyab ito kaya napaatras ang mga gangster. Pagkatapos nito, naghagi si Prawn ng lalagyan ng gasolina at agad niya itong binaril, dahilan upang magkaroon ng malakas na pagsabog na ikinamatay ng ilan sa mga tauhan ni Chaba. Agad na lumabas sina Po at ang natitirang mga asasin upang harapin ang mga kalaban. Sa gitna ng putukan, inutusan ni Po sina Prawn at ang iba na tumakas kaagad. Siya na lamang ang naiwan upang pigilan ng walang tigil na pag-atake ng mga kalaban at mabigyan sila ng oras na makatakas. Isinakripisyo niya ang sariling buhay upang mailigtas ang kanyang mga kasama. Nang makita ni Prawn na nabaril at napatay ang kanyang ama, mabilis niyang isinama si Lon at ang natitirang mga tauhan ni Po upang makatakas. Samantala, labis ang galit ni Fruwak dahil muli na namang nakatakas si Lon, kahit nasa harapan na niya ito. Makalipas ang 2 araw, dumating sina Prawn at ang mga natitirang kasamahan sa kanilang pangalawang headquarters. Halatang wasak ang loob ni Prawn matapos mawala ang kanyang ama. Sa puntong yun, ang natitira na lamang sa kanya ay ang matalik niyang kaibigang si M at ang 2 veteranong asasin na itinuturing na niyang mga tiyuhin. Makalipas ang ilang panahon, nag-usap sina Prawn at Lon sa tabing dagat na malapit sa kanilang bagong himpilan. Sinabi ni Lon na balak na niyang umalis dahil pakiramdam niya ay puro kapahamakan lamang ang naidudulot niya sa grupo. Ngunit agad siyang pinigilan ni Prawn. Ayaw niyang suwi ng huling habilin ng kanyang ama na habang buhay na protektahan si Lon. Inamin din niyang nais niyang makasama siya habang buhay. Dahil dito, nakiusap si Lon na turuan siya ng tamang martial arts at self-defense upang hindi na siya maging pabigat sa lahat. Pumayag si Prawn at agad siyang isinama pabalik sa headquarters upang simulan ang kanyang pagsasanay. Pagdating nila, sina M at ang 2 pang asasin ang nagturo kay Lon ng iba't ibang teknik sa pakikipaglaban. Dahil matagal na pala siyang lihim na nagsasanay, marami na siyang alam na galaw sa labanan. Dahil dito, labis silang namangha sa ipinakita niyang husay. Sa loob ng maraming araw, sumailalim si Lon sa matinding pagsasanay at kalaunan ay natuto na rin siyang gumamit ng iba't ibang sandata. Labis ang kanyang determinasyon dahil ang pinakamalaking hangarin niya ay makapaghiganti kay Fruwak at sa mga tauhan nito. Makalipas ang ilang buwan, naging bihasan na si Lon sa martial arts at umabot na ang kanyang kakayahan sa antas ng iba pang asasin. Isang araw, nagtungo si Fruwak sa isang car showroom upang bumili ng sasakyan dahil mahilig siya sa mga kotse. Ngunit humingi ng paumanhin ng may-ari dahil nabili na ng isang binatang nakatira sa isang abandonadong gusali malapit sa dalampasigan ang sasakyang gusto niya. Nang marinig ni Fruwak ang paglalarawan sa mamimili, agad niyang napagtanto na si Prawn iyon at ang abandonadong gusali ang bago nilang headquarters. Kinagabihan, magkasamang nagsanay sina Prawn at Lon sa tabing dagat. Pagkatapos ng kanilang ensayo, naupo sila upang magkwentuhan. Dahil matagal na nilang mahal ang isa't isa, ibinahagi nila ang isang matamis at romantikong sandali. Kinabukasan habang nag-aalmusal, inamin ni Prawn sa grupo na siya mismo ang nagplano ng bitag para kay Fruwak kasama ang may-ari ng showroom. Nauna na niyang inutusan ng negosyante na ibigay ang kanyang paglalarawan at lokasyon sakaling may lalaking nagngangalang Fruwak na magtanong tungkol sa mga sasakyan. Ipinaliwanag niyang sinadya niya iyon dahil hindi sila maaaring magtago habang buhay. Darating din ang araw na kailangan nilang harapin ang kanilang mga kalaban. Sa kabutihang palad, walang tumutol sa kanyang plano dahil handa na silang lahat na labanan sina Fruwak. Pagsapit ng hapon, dumating sina Fruwak, Chaba, at ang napakaraming gangster sa abandonadong gusali. Bitbit ang kanilang mga armas, agad silang pumasok upang hanapin si Lon. Sa una ay tahimik ang buong lugar, ngunit bigla na lamang may isang lumang sasakyan na kusang yumandar papunta sa kanila at saka sumabog. Agad na sumiklab ang matinding putukan. Dahil mas handa ang grupo ni Prawn, mabilis nilang napatay ang karamihan sa mga gangster. Sa gitna ng labanan, hinarap ng isa sa mga tauhan ni Prawn ang kanang kamay ni Chaba at nagtagumpay siyang talunin ito. Ngunit kapalit nito ang sarili niyang buhay. Samantala, sa wakas ay nagkaharap sina Lon at Fruwak, ang lalaking sumira sa kanyang buhay. Kasabay nito, napatay rin ang huling tauhan ni Prawn matapos itong mabaril. Nang makita ito ni M, agad niyang hinarap ang bumaril at matagumpay niya itong napatay. Habang nagpapatuloy ang labanan, walang humpay na nagpalitan ng suntok at sipa sina Lon at Fruwak. Magkasing husay sila sa pakikipaglaban, ngunit sa huli ay nagtagumpay si Lon at napatay si Fruwak, na siyang tumyupad sa matagal na niyang hinihintay na paghihiganti para sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Samantala, si Prawn naman ang humarap kay Chaba. Dahil sa kanyang husay sa pakikipaglaban, madali niyang naitumba si Chaba mula sa itaas ng gusali. Pagkatapos nito, mabilis na tumakas sina Prawn, Lon, at M sakay ng isang sasakyan. Ngunit bigla na lamang tinamaan ng bala si Lon. Lumalabas na buhay pa pala si Chaba at siya ang nagpaputok sa kanila. Dahil sa pag-aalala, mabilis na pinaandar ni Prawn ang sasakyan upang makalayo. Hindi nagtagal, huminto siya at agad na nagsagawa ng blood transfusion kay Lon dahil mabilis na lumalala ang kanyang kalagayan. Sa kabutihang palad, pareho pala sila ng napakabihirang blood type. Ngunit habang isinasagawa ang pagsasali ng dugo, natuntun sila ni Chaba at muli silang inatake. Upang maprotektahan sina Prawn at Lon, hinarap ni M si Chaba at nagkaroon ng matinding tunggalian.
Sa huli, napatay ni MC Chaba, ngunit dahil sa dami ng saksak na kanyang tinamo, namatay rin siya. Nang makita ito, wala nang nagawa si Prawn kundi umiyak dahil nawala na ang lahat ng kanyang pinakamalalapit na kasama. Mas lalo pa siyang nawalan ng pag-asa nang makita niyang kritikal pa rin ang kalagayan ni Lon. Dahil dito, ipinagpatuloy niya ang pagsasali ng sarili niyang dugo kay Lon, kahit alam niyang maaari itong ikamatay niya. Kinabukasan, nagising na si Lon. Ganap na siyang nakarecover dahil sa dugong ibinigay ni Prawn. Ngunit agad siyang napaiyak nang malaman niyang isinakripisyo ni Prawn ang sariling buhay upang mailigtas siya. Wala na siyang nagawa kundi lumuha dahil ang lahat ng taong minahal niya ay tuluyan ng nawala. Ikaw, kaya mo bang isakripisyo ang sarili mong buhay para lang sa babaeng minamahal mo? E-comment ang iyong opinion sa ibaba, at kung nagustuhan mo ang recap na to, huwag kalimutan mag-iwan ng like, at kung bago ka pa lang sa ating channel, pindutin ang subscribe button para ganahan tayo gumawa ng napakagandang recap gaya nito. Hanggang sa susunod.